Maaga kaming gumising ngayon para kumuha ng buko. Sa kahapon pa rin kami nagpag-grass cutter nitong paligid kasi may bisita kami. Excited kami kasi darating si Papa, ang aking bianan, ang mga kapatid ng aking asawa at ang aking mga pamangkin. Kaya naman kami ay natutuwa at kahit paano ay abala rin kami maghanda ng mga nakaraang araw pa. At ito na nga kinabukasan ay maaga na silang nagpapahinga. Ayan, excited sila at may paglalagay pa agad ng tent. At ang mga bata ay ini-enjoy nila para ma-experience sila ang pagpapatuka ng manok dito sa aming kulungan. At ang habang iba ay nakatulog na para makapagpahinga kasi mama ipupunta kami sa ilog. Pagkatapos silang magpahinga at nakatulog, naisipan nilang magbuko kasi may natira pa kaming buko talaga dito na fresh na hindi ko ginawang buko salad. At pagkatapos ay maaga kaming namalingki para maghanda na rin ang aming mga dadalhin para pumunta sa ilog. May mga binili lang kami mga iba naming kakailanganin para sa aming pag-iihaw doon at pagluluto sa ilog. At ito na nga, nandito kami sa ilog at ito talaga mga kagala, ito ang dinadayo dito sa Kulakog Bridge or Kuldog dito sa Sitio Kulakog, Barangay Kabalisan. At habang sila ay naliligo, ako na nagluto. Sopas lang naman ang niluto namin mga kagala kasi noong mga nakarang araw at kagabi pagdating nila ay kanina. Ay kami ay marami na rin ibang mga nakain kaya itong simpleng pag-iihaw lang ang ginagawa namin. Ang ihaw na talakitok na isda lang talaga mga kagala ang binili namin kasi talaga ito ay masarap at malilamnam ihawin kaya talagang ito ang pinili namin. Habang si Papa naman at si Tatay ay nag-i-enjoy sa kanilang pagkukwentuhan at nagre-relax. Ganon din ang mga bata na ini-enjoy nila ang paliligo dito sa ilog kasi birang-bihira lang talaga sila makaligo dito sa ilog. At nang makatapos sa kami magluto ay agad-agad na kaming kumain kasi mga gutom na rin. Sabi nga agahan tanghalian na. Pagkatapos kumain, ayan si Lia kanina pa niyang itinuturo yung bandang papunta dito sa taas kasi gustong gusto daw niyang i-explore. Kaya naman si Jason at ang kapatid niyang si Pope ay sinamahan na rin kami para pumunta dito sa taas para mag-picture-picture at silipin ng ibang nandito sa taas. Na makatapos na kami maligo, siguro mga 3 to 4 hours lang kami ay umuwi na kami. Kasi para makapagpahinga ulit at mamayang gabi ay gagawa kami ng mga gusto ng mga batang gawin na sila ay makapag-bonfire. At ayan na nga, nung gabi, sinulit talaga nila ang pag-iihaw ng hotdog at pag-iihaw ng marshmallow. At nung kinumagahan naman, ay maaga kami nagbiyahe papuntang Legazpi Albay para silipin ang Mount Mayon. At napakaswerte namin kasi pagdating namin doon ay wala pang masyadong maraming tao, kaya napakaluwag ng parking at nakapag-park din agad kami ng maayos. Papasok na kami sa loob at habang sila ay naglalakad ay hindi ko maiwasang sila ipagmasdan at ako ay natutuwa kasi sa tinagal-tagal ng plano ay talaga natupad din nilang makarating dito sa Cagsawa Ruins dito sa Legazpi Albay. Napakasayang isipin kasi kahit napakalayo ng biniyahin nila ay talagang hindi nila alintana ang pagtitiis na magsakripisyo magbiyahe para lang kami ay makasama at makapamasyal dito sa Legazpi Albay. Marami ka dito makikita mga pasalubong at mga souvenirs, ikaw na lang ang bahalang mamili. At ayan kami ay naglalakad-lakad para makahanap ng mga kainan kasi tanghali na rin. Unang tumambad sa akin itong mga chili ice cream. Mamaya kakain tayo niyan. At hindi mawawala ang isa sa kilala dito na pansit bato na ipinagmamalaki dito sa Bicol. Nagpasya kami dito na lang sa taas kumain kasi dito kami i-guide ng aming nakausap dahil overlook at kita ang Mayon. At tamang-tama naman ang desisyon namin na dito na lang umakit sa taas kasi nga napakaluwag, nagkataon nagkakailan din kami, medyo nagkakarami din plus ang mga bata para makabuelo sila at may enjoy din talaga nila. At ito na ang in-order namin pagkain, hindi naman talaga kami umorder ng marami, yung mga special lang talaga na gusto nilang tikman. At tayo nang kumain mga kagala para tayo madali makatapos at tayo ay mas marami pang pupuntahan para tayo ay mas makarami ng lakad ngayon. At hindi ko rin maintindihan sa aking sarili ngayon kung bakit ba naman ako'y napasubo pang mag-bio na to, dapat ako'y nagsasalita na lang ng personal sa aking pagbablog nung nakaraang araw. Napakahirap mag voice over mga kagala. At ito na ang chili ice cream atin ang tikman. Ngayon lang tayo makakain ng purong ice cream. Unang tikim, parang feeling ko kasi talagang dinikdik siyang ice cream. Ay dinikdik siyang sili na hindi mo maipaliwanag. Pero mga kagala talagang napakaanghang niya. At gusto din natikman. Si Pia parang hindi niya kaya. Parang nguto-nguto sa tabi ko. Ayan si D, tumikim siya ng una, pero unang tikim pa lang ay ayaw na daw niya. Pero para sa akin ay okay naman kasi mahilig din ako sa maanghang. At nang makatapos tayong kumain, mag-dessert, inikot na ulit natin itong Cagsawa Ruins.
At ang sunod namin target ay sumakay ng ATV. Sila lang pala kasi na-experience ko na yan. Kumbaga ayaw ko nang ulitin, tama ng isa. Ipinaubaya ko ng sila nilang tapos ako na lang tagapag-picture sa kanila para naman sila ay may souvenir. At ayan na nga sila ay nagpapalista ng pangalan kasi importanteng kailangan yun. Matapos makapagpalista at sila ituruan ng mga dapat nilang gawin, ayan, handa na sila para sumakay. At isa-isa na silang iginaguide para mag-practice ng kaunti, ayan, ganyan. At ako naman ay tumitingin-tingin lang. Tamang nagpaiwan na lang kami ni Papa para mag-alaga ng bunso kong pamangkin na anak na Iris. Hinahayaan namin sila ay mag-enjoy nilang para sa kanilang gagawin. Natutuwa naman kami kasi kahit talagang kainitan na akala nila ibinudol ko sila sa init. Pero talagang masaya ako para sa kanila kasi talagang first time lang nilang ma-experience ang mag-ride sa ATV at mag-trail ng ganito. O diba, kitang-kita naman sa kanila na talagang sila ay enjoy na enjoy habang nakikita nila ang view ng Mount Mayon. Kaya ayan, enjoy lang kayo dyan at kami na ang bahala dito sa bata ni Papa. Bahala kayo dyan. At habang sila ay pinanonood ko, talagang hindi matanggal-tanggal ang ngiti sa aking mga labi. Talagang masayang masaya ako para sa amin mga kagala ngayon. Kasi kumbaga, matagal na rin kasi kami nagpaplano na magkasama-sama ng ganito. Kaya nga lang, dahil sa kanya-kanya mga trabaho, kanya-kanya mga busy, kanya-kanya mga pinagkakitaan sa pang-araw-araw. Pero sabi nga, nagawaan din ng paraan para ito ngayon magkakasama kami. At ayan, enjoy na enjoy naman talaga. Talaga nasusulit nila kahit mainit. Okay lang yan kahit mainit, ang mahalaga nag-enjoy. Ayan, pagkatapos silang mag-rides, kanya-kanyang daingan kasi sobrang init daw talaga. At na makatapos na kami, dumire-diretso na kami dito sa Mayon Skyline. Dapat talaga mga kagala, ito ang una namin pupuntahan. Kaya nga lang, pagdating namin sa Kagsawa Ruins, talagang nalibang na kami. At lalong-lalo na ang mga bata, sa excited nilang bumaba. Doon na namin inuna. Tuloy, napahuli namin itong Mayon Skyline. Talaga palang mas maganda pa dito. Alam mo yung tipong parang feeling mo nasa Baguio ka. Sobrang lamig, sobrang taas. Kasi, Mayon Skyline pala na ito mga kagala. Tinatawag nilang view deck na talagang halos nasa paanan na siya ng Mount Mayon. Ang mga bata, ayan, dapat maglalaro sila sa mga slide kasi meron dito mga slide para sa mga bata. Yun nga lang, nabasa kasi siya ng hamog kasi sobrang ang daming fog dito mga kagala. At nang marating namin ang tuktok, as in grabe, super duper lamig talaga mga kagala. Talaga napakataas ang tayo na ito. At dito na rin sa tuktok na ito matatagpuan itong chapel. Syempre dumaan kami para magdasal at magpasalamat kasi ito talaga yung target namin. Pagkatapos namin ay bumiyahe na ulit kami pauwi. At yun, may nadaanan kaming bilihan ng mga pasalubong, itong mga tinatawag na pangunahing masarap, pansit bato, mga laing at kung ano-ano pa. At dumaan rin kami sa Basilica Church, kaya nga lang ginabi na kami kaya sarado na, pero nagtirak na lang kami ng kandila para na rin sa pagbisita namin. At ito na, day 3 na tayo mga kagala, last na nila. Nagluto ako ng pansit bato. Kasi talagang gustong-gusto din nila itong matikman at bet nilang mag-boodle fight. Kaya magbo-boodle fight kami mga kagala. Simple lang ang mga niluto ko. Adobong puti lang, saka yung pansit bato kasi yan lang naman talaga ang request nila. Hindi sila mga kagala kasi masyadong maraming gustong pagkain. Kumbaga kung ano lang yung mahalaga na dapat kainin, yun ang talaga ang nire-request nila. Hindi sila yung mga taong tipong kahit may pambili ay kung ano-anong luha ang gusto. Talagang pangunahing kailangan lang, yun ang gusto nila. At pagkatapos nilang mananghalian, ito na ang nakakalungkot. Uwian na. Sabi nga ito yung nakakalungkot na party mga kagala ng paghihiwa-hiwalay. Pero sabi nga, may next time pa naman, marami pang pagkakataon. Kaya malay ba natin, maulit-ulit ito. Dinaan na lang namin yung honey na ipapadala namin sa kanila para kay Papa. At ito si Papa, nagpaalam na rin ako sa kanya. Ako'y nag-bless kasi minsan lang naman kami ni Papa magkita. Kaya talagang pag kami niya ni Papa nagkikita, nagkukwentuhan kami, ganyan pa maghihiwalay, talagang nagbibigay ako ng respeto at paggalang para sa kanya. Itong hipag ko si Amay, ayan, nagpapaalam din kami, nagpapasalamat sa isa't isa kasi yun nga, napakasaya naman na sila pumunta dito kasama ng mga bata, sana maulit-ulit. Ayan mga kagala, hanggang dito na lang tatapos ang aking vlog at ang aking kwento ngayon. Kahit nahirapan talaga ako mag voice over, talagang hate ko to pero talagang inaraos ko alang-alang sa aming pagjajami ng Family Mepiesa. Ayun lang, salamat sa panonood, bye bye!